Ilocos is one of the items on my bucket list for years. But life has been very busy, and we are grateful for this day as we got the opportunity to visit. Pero ang catch, we can explore the region for only 15 hours. Yes, you heard it right. A detour for only 15 hours. Kakayanin kaya? Join us as we share our quick adventure with detailed itinerary and budget. Ready ka na ba? Kung ready ka na, then let's get started. Hello everyone, good morning. This is Gray, and for today's diary, we will explore Ilocos, Ilocos Sur and Ilocos Norte in less than a day. So, bale, ano lang to, parang takas na travel. Kasama ko si JR, yung mister ko. And today is August 24, Sunday. Tomorrow is August 25, holiday. Actually, kararating lang namin dito sa Ilocos. Normally kasi kapag school year or within the school year, hindi talaga kami nakakapag-travel ng matagal ng kaming dalawa lang. And hindi rin naman namin pwedeng isama yung mga kids kasi busy sila sa school. So, ngayon, takas lang talaga tayo. Literal na takas Tumakas lang tayo kaninang umaga, papasyal-pasyal lang tayo, then bukas ng umaga uwi na. Or mamayang gabi uwi na para bukas ng umaga nasa bahay na. Okay, so ang dami ko nang nasabi. Anyway, umpisahan na natin yung tour. Una namin pupuntahan yung Lawag City Welcome Arch. Paano bang ano doon? Basta yun, yung ganon, yung arko ng Palawag or Welcome to Lawag City. So tara na. Ang dami ko nang kinuta. After Lawag Welcome Arch, nag-breakfast naman muna kami. Humigop kami ng mainit na sabaw dito sa Ocampos Combo Meal, one of the OG local carinderias here in Lawag City. Okay, so tapos na tayong mag-breakfast. Dito sa may Ocampos Combo Meal pala yung tawag. Para siyang local karinderya, actually. Nahiya ako mag-video kanina sa loob. Kasi puro locals talaga yung mga kumakain. Nakakahiya na i-video sila. And ang kinain ni JR kanina is yung highball. Highball ang tawag nila. Para siyang mami na may sabaw ng papaitan, no, daddy? Very local. Very Ilocos yung lasa nung mami nila na highball. Nasarapan ka naman, Ben? Masarap naman siya. At ang mura. Ang mura. Nagulat ako, 35 pesos lang yung isang bowl kanina. So, yun, very local vibe. And check na tayo doon sa breakfast. So, for now, babiyahe muna tayo. Medyo malayo-layo yung pupuntahan natin. So, from Lawag City proper, mga 1 hour yung ida-drive natin going to Cape Bojador. Hindi ko talaga alam. Kayo na mag-decide kung paano ninyo masasabi. Bojador ba, daddy? So, Bojador, Cape Bojador Lighthouse. Doon tayo ngayon pupunta. We're here at Cape Bojador Lighthouse and dito lang pwedeng mag-park. I think may paakyat pa doon. So tara, park na muna tayo rito. Ayun na yung lighthouse. Ayun na siya.
Thank you. Parang wala pang 5 minutes yun. Okay, so we're now here at Cape Corredor. Nag-tricycle kami paakyat. Ang bilis lang nung biyahe. Wala pang 5 minutes yung biyahe and 10 pesos each yung pamasahe. So, dalawa kami, 20 pesos yung binayad namin. And ang ganda ng view dito. Kita na yung dagat. Yung dagat ng Pagudpud. Wait. Oh, grabe, ang ganda. May tuko. Narinig ako ang tuko. Narinig mo? Grabe, ang ganda. Ganda na, Beb. Surreal. Spell surreal. Ikaw yung sabi nun eh. Spell surreal. Ang hirap niya akyat. Ang tataas ng hakbang ng hagdanan. Kasi ng museo. Yes. Parol. Lighthouse Museum. Wow. Ito yung mga kasi nila. Ganyan kalalaki yung mga ilaw dati. Digas yan. Ano bang tawag doon? Yung kasi ito yung reflector niya. Salamin pala to. Yung water na ito. Dati ito lang. Okay, so we're done here at Cape Corredor. Grabe, ang happy ko. Kasi dito sa lighthouse, may mga attendants sila dito na nag-a-assist sa mga guests, ganyan. And nag-o-offer sila na picturean yung mga pumapasok doon sa loob. And may na-meet kami si Cristel pangalan niya, no? Crisel. Nakalimutan mo na Sobrang agad. galing niya kumuha ng pictures. Literal. I-insert ko dito yung mga pictures na kuha niya. Yeah. Carried all the weight on my shoulder. Had me going never once I told you no. Told you no. Grabe, Shout out meron pa kay siyang ano. paan. Tapos nakakatawa, meron mga parts dun sa sa loob. Yung meron na siyang X dun sa may sahig. Yung mga sinasabi nila, oh ma'am, pag sinabi kong go, tatapa ka dun sa may bilog na may X. Gano'n. Sobrang perfect nung output ng mga pictures. Grabe. So, nagbigay na lang kami ng tips sa kanya. Ngayon, hindi ko alam kung talagang libre ba yung entrance. Kasi parang yung iba pinapagbayad nila. Pero kami, tuloy na lang po kayo, gano'n, dire-diretso na lang. Hindi na kami pinagbayad. Shout out din kay Kuya na nagsabi na Tagalawag kami. Hindi siya kuya, ate siya. Kasi narinig ka niya nag-Iilocano. Narinig ka ba niya nag-Iilocano? Hindi ah. Alam ko hindi. Hindi, Ilocano kasi si JR. Kaya may panlaban ako dito. May panlaban ako dito. Hindi ka pwedeng ibenta. Sabihin mo nga daddy, ang ganda at ang bait ng misis ko in Ilocano. Napindas ka na sang put. Ni bakit ko? Legit kasi may bakit. Bakit? Di ba asawa yun? Bakit? Ano ba yan? Grabe. So kapag pupunta kayo dito sa may Ilocos, huwag niyong lampasan, huwag niyong iskip yung Cape Corredor. Ang ganda. Ang ganda mag-picture dun sa museum nila sa loob. Hanapin nyo si Secret ano ba ito? Nagpapagdatuloy sa alamin ko. Hanapin niya si Crisel.
Crystal yata yung pangalan niya. So, nabigyan na lang kami ng tip sa kanya. And matutuwa ka talaga. As in, literal na bukal sa loob mo, nabibigyan mo na lang siya ng tip pagkatapos kanyang picturean. Well, anyway, we're done here. Hindi na kami nag-tricycle pababa. Nilakad na lang namin pababa. Hindi naman ganun kainit. Tsaka hindi naman siya mahirap lakarin. Next natin is Kapurpurawan Rock Formation na tayo. Medyo mainit na. Good luck sa atin. Tara. Okay, so now here at Kapurpurawan Rock Formation. And pagliko ko pa lang from highway, dun sa access road, papasok ng Kapurpurawan, magbabayad na ng entrance fee. 30 pesos per adult, 20 pesos per senior citizen and students, and 10 pesos per local residents. So, I'm not sure kung hanggang saan pwede yung sasakyan, pero alam ko pwedeng mag-park bago yung access pababa ng Kapurpurawan. From access road, kita na yung mga windmills. Kaya lang walang hangin. Gusto lang umiikot. Number 1 lang sila. Brown out yung pan. Baka dito pwede na mag-park. Ayan, tabihan mo yung van. Ay, ayun yung umalis na van. Wala naman sigurong parking fee dito. Okay, so dito kailangan na natin bukas ng payong at mainit na. Alam mo naman tayo, dati tayong ready pagdating sa mga ganyan. Okay, let's go. Buksan natin. It's 9:35 a.m. na. So, 1 hour yung inalot ko para dito. Initially, dapat maglalakad lang kami from dito sa entry point papunta dun sa Mega Purpurawan. Kaso, mga 3 kilometers kasi yung layo daw niya. So, nag-walking kasi kami. So, sa Strava, ang 1 kilometer namin is around 12 minutes. So, kung magbabalikan kami ng 3 kilometers o 6 kilometers yun, abutin tayo ng 1 oras. Isang oras agad yun. 1 hour na balikan. So, konti yung magiging oras natin para mag-picture-picture dun sa may rock formation. So, mag-horseback riding na lang tayo. Parang tulong na rin natin sa mga locals dito. 100 pesos lang naman yung isang kabayo. Round trip na yun. Let's go! Ito na, pababa na tayo. Okay, so we're here. Available pa kayang horsey-horsey? Kasi, dami namin kasabay kaninang pumasok. Yung nagbabayad kami ng entrance fee. May available pa. Mukhang madami naman sila nandun sa likod. Okay, let's go. And, so, horseback riding is for 100 pesos. So, hindi na kami pumila. Daddy, hawak ko muna itong payong. Teka lang. Ay, natutungtong dito. Wait po. Oh my God. Aray ko. Isang pala ko kaya. Saglit po. Aray ko. Ayan. Kapit ka dito. Magsasali dyan. Okay. Ito po, itong kahoy. Okay, may hawakan dito. Ay, paano ko magpapayong? Sige, wag na magpayong. Ang skincare ko. Sige. Anong pangalan niya, kuya? LA. Ha? LA?
LA. Oh my God. Okay, so we're finally here at Kapurpurawan Rock Formation. At nandito pa lang tayo sa bungad. Hindi ko alam kung ako ba yung may problema, pero ang hirap, parang ang hirap i-control nung kabayo na nasakyan ko. Tapos ang ligalig niya, ayun, tingnan mo tuloy nangyari sa sapatos ko. Ayan o, nagputik-putik na yung sapatos ko. Natatalsikan niya ako ng putik sa likod. Pero si JR, wala naman. Mayroong konti. Oo, pero hindi ganito kadami. Sabi niya kasi apakan mo lang daw yung ano dyan. Inaapakan ko naman. Hindi dati, ang hirap niya talagang i-control. Para siyang, hindi ko alam kung pagod na ba siya o ano. Kaya nga tinanong ko kung kumain ka na ba, nag-almusal ka na ba. Sabi naman ni Kuya, oo daw. Pero parang pagod na siya. Parang yun yung feeling ko. And punasan. Wet wipes lang. Oo, at least mapunasan. Punasan natin itong mga putik-putik kasi. Wait lang. Anyway, nandito na tayo. Yan, magpipicture-picture tayo rito. Okay, so tapos na kami dun sa Kapurpurawan Rock Formation. Grabe nakakapagod. Nakakapagod kasi sobrang init. As in, wala talagang shade. Kailangan talaga dun may dala kang malaking payo. May dala kang, dapat hydrated ka pag pupunta ka dun. Magdala ka ng tubig at ng portable fan, lalo na kung walang hangin. Nakakaano lang no, kasi walang hangin talaga kanina, no, Daddy? Walang hangin galing sa dagat. Yung mga windmill kanina, di ba, hindi sila gumagalaw. So, grabe, totok yung init. Inabot kami doon ng hanggang 10:30 ng umaga. And sobrang nakakapaso na sa balat yung init mo. Tapos ang hirap pag-picture kasi mainit. Hindi mo makita yung kung maayos ba yung picture na nakuhanan mo. Ewan ko, siguro bad timing yung punta namin. Next time siguro kung babalik, dapat mga early, super early in the morning. Pero hindi, 8 a.m. sila nagbubukas eh. Siguro sobrang agahan. Or, pag mga late afternoon, pag yung medyo malakas na yung hangin galing dun sa dagat. Kasi grabe talaga kanina, ano tawag doon, Daddy? Nakakapagod yung sobrang init. Well, anyway. Kasi wala tayong makitang magandang ilaw. Ang hirap pa mag-picture kasi sa dito din. So, ang dami namin kasabay na mga joiners. So, ang hirap umanggulo, ang hirap mag-picture kasi kahit saan ka magpunta, may mga tao sa likuran. Anyway, wala tayong magagawa. Sana next time mabalikan natin siya ng mas maayos yung timing, saka mas konti ang tao, at hindi ganito sobrang kainit. And umalis na kami doon. We're driving na going to Kangkang Windmill Cafe. Doon na tayo magla-lunch. 10 minutes before 11. So, mga 11 o'clock na tayo kasi malapit lang naman siya. 10 minutes lang from Kapurpurawan Rock Formation. Okay, let's have lunch. Continue for 3 kilometers. Yun yung bangki. Puro windmill sa pala. Kahit saan ka pala magpunta. Shoreline. Railway.
iba pala yan. Resort. Astrals Resort. Punta ng dagat. Your destination is on the left. Windmill Cafe. Ang family cafe. Bukas kaya sila? Sana. Ay, mukhang bukas naman. Okay, so naka-order na kami. Ang sabi ni ate, ang specialty nila dito is yung pinakbet with bagnet. At saka yung sizzling squid. So, yun yung in-order namin. Ayan, at least dito medyo makakahinga tayo kasi walang tao. Ang ibang customer kami lang yung dalawa DJ or dito. Considering na lunchtime na, pero walang ibang customers. Pero dun sa mga reviews naman na nakikita ko, masarap naman daw yung mga food dito. So later malalaman natin. So ito yung menu nila. Ito, may laman ka pa ba? Let's eat. So, papakita ko sa inyo yung, yung paligid nito kasi pinili ko na hindi na kami pupunta ng Banggi. Kasi dito mismo sa may Windmill Cafe, meron ng mga windmills. So, pupuntahan namin, lalakarin namin. Tingnan natin kung makakapagpa-picture tayo doon. Tara nga. Ayun, dito sa Wakang, meron silang mga cottage. Pinaparent nila yun for 300. Yan. Ito lang yung yung area niya. Yan, sobrang tahimik. As in, merong mga guests na dumating after namin. Tapos, grupo sila, parang isang pamilya. Tapos, nag-rent na lang sila ng cottage. Tapos, dun sila kumain. In fairness, ang sarap ng pinakbet. Alam mo yung legit na, alam mong Ilocano yung nagluto. Unang subo pa lang, lasang Ilocos na eh. Literally. Ayan, ito nga. Ito na siya. Kasi ito yung kahabaan nito. Pag nilakad mo doon din naman yung Banggi Windmills eh. Doon din, pag nilakad mo yan, doon sa part na yun. And daddy, ay siguro pwede tayo dito magpicture. Yan yung mga windmills. Umiikot na sila ngayon in fairness. So, mahangin na. Kanina walang kahangin-hangin. Yung weather kanina nakakahimatay. Madami ng mga Hindi masyadong giving kanina. Oo, alam mo yung mga windmills dito, hindi ko sure kung may part lang talaga na hindi na may maintain. Pero dito sa part na to, may mga nakikita kaming windmills na damaged na katulad niyan. Hindi namin alam kung nasunog ba yan. Tapos meron pang windmill doon na kulang na yung hélice kaya hindi na siya umaandar. Dalawa na lang yung hélice niya. Sobrang dami nito. Actually, yung linya ng ng windmills na yan, abot yan hanggang Pagudpod. Kita dito. Hindi ko lang sure kung makikita ng video. Ayan, yan. Yung part na yan is bandang Pagudpod na yan. Ayan, sana. Ayun. Sa sobrang dami ng windmills, hindi ko sure kung lahat ba yan ay nami-maintain nila. Mas marami yung windmills dito kumpara sa Rizal, sa Pililla. Kasi dito halos dikit-dikit talaga. Sa Pililla kasi madami din pero hindi ganyan yung talagang magkakatabi. Okay, tara na, may picture na tayo din sa windmill dati. Ayan, nakapagpalit na ako ng damit. Grabe, basang-basa ng pawis yung damit ko kanina. Buti na lang nagdala ako ng extra. Ewan ko ba, parang yung grabing init dito sa Ilocos, literal. Alam mo yung parang yung araw nakatutok lang dito. Dito lang mismo sa Ilocos.
Nakafocus lang dito yung init ng araw. Nakakaloka. Sa kapanatuan din. Sa kabanatuan din ba? O di ano, yung rain ng yung rain ng araw, naghahati sila. So, and buti na lang din doon sa Windmill Cafe. Meron kasi silang homestay. So, meron silang maayos na CR. May tubig. Sarap na rin yung tubig. Freshen up kahit pa paano. So, nakalis na tayo dun sa Windmill Cafe. Ipapunta na tayo ngayon sa magpo-photo ops lang tayo dun sa arc ng Welcome to Banggi, saka dun sa may arko ng Pagudpod. Although hindi tayo didiretso ng Pagudpod. Originally, sinama ko sa itinerary yung Saud Beach. Unfortunately, hindi na talaga siya kakayanin ng oras kasi babiyahe pa tayo papuntang Bigan. Medyo malayo-layo yung biyahe. Mga 2.5 to 3 hours aabutin. So, iniwan ko na muna yung Saud. Siguro pagbalik natin, pag medyo mas marami na tayong oras, mas maganda kasing magstay doon. So, mag-rent tayo ng accommodation, ganyan, tapos enjoy natin yung White Beach. Sobrang ganda ng beach doon dati. So, next time na lang yung Saud, ha? Continue for 1. And galing na tayo ng Pagudpod Arch kanina. Nagphoto-ops lang tayo din saglit. So, on the way na tayo to Malacanang on the north sa Paway. Pero mag-stop over muna tayo kasi meron kami nakitang bilihan ng sukang piloto. Nasa roadside lang siya. Tignan natin kung magkano. Ayan o. Ayan. Nakakalitin kay nanay kung magkano yung suka niya. Itong malalaki po, magkano yan? Bagoong po ito, ma'am. Itong ganito po. Ito, ma'am, 100 po, ma'am. 100. 1.5. Tapos ano po, ito pong kulay puti. So, basing, ay yung sukang basi po. Daddy, ito palang puti ang basi. Sukang basi. Sukang basi po. Kasi Yan- pang sa Iloko. Oo. Pwede mag-agam namin. Awan mo sila. 150? 150 po ano? 100. 100 lang po. 100. Tapos yung ganitong Mas maliit, mura 50. siya. Pag mas malaki. Tapos itong padas, 100. Thank you po. Salamat po. So finally, actually umabot ng 1.5 hours yung travel time from Arco ng Pagudpod to dito sa Malacanang of the North. So actually dito lang yung parking area niya. Sa may tabing kalsada lang. Tara na, pasok na tayo. It's already 3 p.m. Ang original na nasa itineraries, dapat 2:30 nandito na kami until 3:30. So 1 hour dapat natin siya i-explore. Pero since na-delay tayo, medyo napahaba yung biyahe natin. Kaya 30 minutes lang tayo dito sa loob. Let's go! Okay, nakabayad na tayo. 70 pesos per adult. So, 140? Yeah, ano. Ayan. 10 stamp. 14 stamp of 10 pesos. In fairness, ang daming puno rito. Ang presko, mahangin. Di tulad sa Kapurpurawan. Hindi katulad sa Kapurpurawan na nakakahimatay yung init. Kitang halaman dito, ano yan? Parang berries. Nakakain kaya yan? berries of the north yan. Berries of the North. Cute! Grabe.
Grabe, no, grand staircase talaga siya, no? So, from facade, diretso siya dito sa may likuran na may river. Hindi ko alam kung river or lake. So, para talaga siyang yung Malacanang sa Manila, no? Na merong body of water sa likod. Grabe, isa. Ang presko rito. Ganda ng furnace. Diba para din siyang yung Malacanang sa Manila. Bakit tayo sa taas? Master bedroom dito. Nakarating kami ng Vigan around 6 p.m. and we were blessed dahil safe kaming nakabiyahe kahit almost zero visibility na dahil sa sobrang lakas ng ulan. And at this point, wala na kaming ride. Na-pick up na ng owner yung nirent naming car. Original plan was just to walk around Vigan, pero ang lakas ng ulan. So paano na yun, te? Pero syempre, walang nakapigil. Sinuong namin ang ulan, sumakay ng tricycle, at naglakad. Nakarating kami ng Plaza Burgos at doon na kami bumili ng Ilocos Empanada. Iba pa rin talaga, no, yung lasa paggawa sa Ilocos. Legit na ang sarap pati ng suka.
Finally, nasa Calle Crisologo na tayo. Teka, picture muna. After mag-dinner ng empanada, dumiretso na kami ng Tongson's Royal Bibingka sa kanto ng Calle Crisologo. All-stop shop na pala siya para sa lahat ng pwede mong mabiling pasalubong. Halos kumpleto sila ng paninda. So, ayan na. Happy na si ate mo girl na nakabili na ng mga iuuwi for the kids. Then, we headed straight to Portas bus station sa Vigan for our 9 p.m. bus ride. Sa bus na kami matutulog, comfy naman and meron din CR sa loob ng bus. At around 5 a.m., nakarating na kami sa Portas station sa Cubao. So that's it. Thank you for watching.